Ang ating topic ay masusumpungan natin sa Romans 13, 1-7. Mga taga-Roma, 13, 1-17. No? Okay. Ang topic natin ay good citizen. Mabuting mamamayan. Salamat po. No, mabuting mamamayan, no? Are we a good citizens? Lahat po tayo ay narito ay citizen ng ating bansang Pilipinas o mamamayan ng bansang Pilipinas. Alam nyo, dapat nating matutunan na makikita natin na ito'y naisingit sa Biblia. Kung naisingit sa Biblia, kung ito ay may aral sa Biblia, dapat nating pag-aralan. Iniligay yan ng Diyos dahil alam niya na kailangan nating malaman, matutunan ang patungkol sa bagay na ito. Sabi ng iba, kailangan daw may separation talaga ang state at ang church, no? Pero salamat sa Diyos, alam ko kung ano man ang nangyayari sa ating gobyerno, ano man ang nangyayari sa ating bansa, apektado tayo, kahit tayong mga Kristiyano. So that's why, dapat alam din natin kung anong dapat nating matutunan patungkol sa bagay na ito, at alam natin kung ano yung dapat nating itayo sa mga issue na nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan. So, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay, praise God. Last Sundays, marami na po tayong Sundays na napag-aralan patungkol sa Book of Romans. Natutunan po natin yung Romans 4, Romans 5, Romans 6, Romans 7, Romans 8, at ngayon ay konti sa Romans 12 at Romans 13, no? Okay, sabi sa Romans 12, kaya nga mga kapatid, o sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. No? So, tinuro ni Paul sa mga taga-Corinth o Roma na wag daw silang mag-conform to this world o ang ibig sabihin niyan, system of this world, but be transformed. No? Huwag kayong makaiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. No, napakahalaga na pag-aaralan natin yan every Wednesday. No? Sana makinig kayo. Nandun pa yung ating mga mensahe about the mind. No? Napakahalaga ng ating isipan o mga iniisip. Dahil kung ang ating isipan, ito ang kumokontrol ng ating buhay. Kung ito ay masama, magiging masama rin ang kalalabasan ng ating buhay. No? Pero kung ito ay mabuti, makikita ito natin na tinatawag na maayos at buhay na kasiya-siya kung ang ating mga kaisipan ay maayos. No? So, napakahalaga ng ating mind, ng ating mga iniisip, dahil hindi lahat ng iniisip natin ay sa Diyos galing. Sabi ko nga sa inyo, noong mga nakaraang mga Wednesday, 3 ang pinanggagalingan ng ating mga isipan. Yung ating isip na inaisip dito ay una galing sa Diyos, meron dyan na galing sa Diyos, at pag lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, mas nakakarami ng ating iniisip ay salita ng Panginoon. No? Ang ating isip ay galing sa Diyos. Pangalawa, galing kay Satanas. No? Kaya si Satanas ay nag-i-influence din sa mga tao para ang mga tao ay maging masama. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, bantayan natin ang ating isipan. Baka makasingit dyan si Satanas, ang Diablo. So, galing sa Diyos, galing sa kaaway kay Satanas. At pangatlo, may kaisipan na galing din talaga sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman, kaya pwede tayong mag-isip. Kaya yung tatlong ito, dito nagmumula yung ating mga isipan. Pero ang sabi ni Pablo sa Romans 12, huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip para magkaroon daw tayo ng transformation. Pagbago ang ating isip, pag-renewed ang ating mind, bago din ang ating mga buhay. Amen po ba? Kaya nga,
dapat sasalain natin yung mga lumalabas na, yung mga dumadating sa ating isipan. Hindi lahat ng dumadating sa isip natin ay tama. So, kaya kailangan alam natin ang salita ng Diyos dahil ito yung pansala natin. Kung ito ay galing sa Diyos, makikita natin, malalaman natin kung tayo ay nagbabasa ng Biblia at nakikinig ng salita ng Panginoon, no? So, ang kaharian ng Diyos ay pumarito na sa sanglibutan. Noong si John the Baptist ay nangangaral dito sa sanglibutan, no? Pine-prepare niya ang daan ng ating Panginoon. Ano ang sabi ni John the Baptist? Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. May tinatawag siyang kaharian ng Diyos. At nang si Jesucristo ay napako sa krus, namatay sa krus, siya'y nabuhay na muli, yung kingdom of God ay nagpasimula, no? When we surrender our lives to Jesus, na isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya, we already became the part of His kingdom, no? It means God is ruling in us. Si Jesus ang nangunguna, nagro-rule sa ating mga buhay. Tama po ba? Si Jesus na po ba ang namumuno sa ating buhay? No? Kasi noong wala pa tayo sa Panginoon, hindi si Jesus namumuno sa buhay natin. No? Pagka ayaw nga nating magbasa ng Biblia, ayaw nating makinig ng salita ng Diyos, wala tayong interes, wala tayong gana. No? Ibig sabihin, ang nangunguna pa yung ating self. Mas gusto pa nating matulog, mas gusto pa nating magliwaliw, mas gusto pa nating gumawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos. Pero nang si Jesucristo ay nag-rule sa ating buhay, natuto na tayong sumamba. Natuto tayong sumunod sa Kanyang salita. Natuto tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Tama po ba? So, ang buhay ng tao is a matter of choice. Tayong pipili. Gusto ng Diyos mahalin niyo siya, pero dapat hindi dahil pinindot ng Panginoon yung button. Oh, mahalin mo ako ha, sige, pipindutin ko to. Gusto ng Diyos, binigyan niya tayo ng privilege to choose. No, mamimili ka sa Diyos o hindi. Susundin mo ba yung kalooban ng Diyos o hindi, no? So, madalas nating marinig sa lugar na ito, noong paman, na ang mga Israelita ay napunta sa pagkaalipin at sa pagkabihag ng kanilang mga kaaway. No? Yung mga Israelite ay nabihag ng mga Babylonia at ng mga Romanya o ng Romans. No? Na-share ko na sa inyo noong nakaraang mga araw. No? Now, naghihintay sila ngayon ng tagapagligtas. Iniisip nila yung kanilang tagapagligtas ay kagaya ni Moises na naglabas sa kanila sa Egypt. Tama po? Di po ba? Si Moises ang ginamit ng Diyos para sila ay makalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. At ngayon, bihag naman sila ng mga Romans, no? Roman Empire, no? At sila ay nasa exile, no? Naghahanap sila ng kagaya ni Moises na magliligtas sa kanila. Okay, so alam natin nang sila'y naparoon sa mga kaaway nila, nung sila'y nasa exile, alam natin, nakilala ninyo na ang kanilang mga kaaway, sila'y malulupit. Yung Babylons, yung mga Romans, malulupit sila, wala silang kabanalan, at sanay sila sa tinatawag na kamunduhan. So, kaya nga sinabi ni Paul sa kanila sa verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed. No? Dahil yung mga Romans noon, yung mga Kristiyano sa Romans, yung mga Hudyo sa Romans, ayaw nilang magpasako sa kanilang gobyerno. Bakit? Sa mga Romano, dahil sila ay nasa exile, nabihag ng mga Romanya, ng mga Romans, ngayon, ayaw nilang magpasakop sa gobyerno ng Romans. Bakit? Kasi yung mga authority doon, ayaw nilang i-honor, ayaw nilang mag-submit, ayaw nilang mag-abide, kasi yung mga tao doon ay, ano ang sabi? They were cruel. Masasama sila. Wala silang kabanalan, no? Yung mga tao, yung mga Romans na namumuno sa kanila ay masasama. Kaya ngayon sa umagang ito, pag-aaralan natin, ano ang dapat nating gawin kung tayo ay naroon sa isang gobyerno o sa isang lugar na pinamumunuan ng mga taong
walang takot sa Diyos o yung mga taong masama o yung mga taong malulupit. No? Okay. So, at isang dahilan pa na alam nila na nagbago na sila ng citizens. Alam nila na ang kanilang citizenship is in heaven. No? Totoo ba na tayo mga Kristiyano, yung ating citizenship ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit? Tama po ba? Amen. Tayo ay tagalangit talaga. Amen ba? Amen po ba? Oh, praise God. Totoo po. Kung ikay anak ng Diyos, kung si Jesus Christ ay nagro-rule sa buhay natin, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, tandaan niyo, ang ating citizenship ay hindi na dito sa lupa, kundi sa langit. Sa John 14, sabi ng Panginoon, I go and prepare a place for you. Narito, tapos na po ang ating tahanan sa langit. Ang mga bahay natin, ang citizenship natin, pagkamamayan natin ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Dahil nakakilala ang mga Hudyo noon, ang mga Kristiyano noon, nakilala nila ang ating Panginoon Jesucristo, sinasabi nila, paano pa kami susunod sa kanila? Bakit pa kami susunod sa kanila? Ang pagkamamayan namin ay doon sa langit, no? So, hindi na ako part ng citizen ng world nito. Wala na kaming paki dyan. Hello, kung tayo mga Kristiyano, ang ating citizenship ay doon sa langit, wala na ba tayong paki dito sa lupa? Sa mga bagay na nangyayari sa lupa natin, sa mundo natin, sa bansa natin? Hello? Meron po ba o wala? Ha? Sige, malalaman natin, ano? Hindi tayo meron wala dito na parang sabong, ano? Pero alam natin, no? Nasa salita ng Diyos ang sagot. Ang lahat ng ating katanungan sa mundong ito, laging may sagot ang Biblia. Hindi lang natin alam kasi minsan hindi natin nababasa at walang nagpapaliwanag sa atin, no? So, kahit ng ating Panginoon Kristo ay wala na dito sa lupa in human form, dahil nandun na siya sa luklukon ng Diyos, sa kanyang trono, sa kanyang kaharian, tandaan natin, hindi ibig sabihin na inabandon na tayo ng ating Diyos. Jesus Christ doesn't abandon us. Hindi niya tayo iniwan, no? The government or the world na si Jesus Christ ay umalis at pumaroon sa Ama, hindi niya tayo iniwan. Sa katunayan, sabi nga ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng comforter. Sabihin natin, ano ba sa Tagalog yung comforter? Comfort, taga-aliw, no? Bibigyan ko kayo ng mga aaliw. Bakit ayaw ng Diyos na malungkot tayo? Tingnan nyo muna katabi nyo kung malulungkot. Ngitian nyo muna, no? Ayaw ng Diyos na maging malungkutin tayo. Hello? Hello? Ayaw ng Diyos. Kaya nang umalis siya, tandaan natin, hindi tayo iniwan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng mga aliw o comforter. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ang Diyos, tandaan po natin, He is the God of order. Hindi niya tayo pinabayaang mag-isa. Hindi niya tayo pinabayaan para, bahala na kayo dyan, magkarambol-rambol na kayo dyan. No, inayos ng Diyos ang lahat ng bagay because He is the God of order. Gusto niya na maging maayos ang lahat ng bagay. Nagtayo siya ng mga institusyon. Diba? Unang tinayo niyang institusyon, yung family. Diba sa pamilya, tingnan niyo, subukan niyo. Tingnan niyo kung walang mga magulang ang mga pamilya. Diba magkakagulo yung mga bata? Ano na kayo gagawin ng mga anak pag walang mga magulang? Lalo na yung mga anak ay maliliit pa. So God is a God of order. Binigyan niya tayo ng may mga nilagay siyang authority na tao para pamahalaan ang isang maliit na institusyon. At ang unang institusyon na ginawa niya ay pamilya, marriage. Diba? Tandaan na, naunawaan po ba natin? No? Hindi lang government, pero ang unang ginawa niya ay ang family. So, may nanay, may tatay, yung mga anak susunod sa kanila. So,
ito po ay authority na binigay ng Panginoon. So, now, nang dumami ang tao, ang Diyos mismo ang nagtayo ng tinatawag na government. No? Kaya ito ay kalooban ng Panginoon. Now, titingnan natin sa Romans 13, babasahin natin ngayon ang ating teksto, Romans 13, 1-7. Makinig kayo at ipa-flash na lang po dyan sa ating screen yung mga verses na yan. Gusto kong basahin sa inyo dito sa Magandang Balita Biblia, Tagalog, no? Romans 13, 1-7. Sabi sa verse 1, makinig kayo, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sino daw po ang nagtatag ng mga pamahalaan? So, ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan, no? So, kaya ang sabi ng Panginoon, ang encouragement ni Paul, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo, no? Okay. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Lahat naman tayo, Tagalog, naintindihan po natin to. Tama po ba? Tama po ba? Sabi diyan, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos. Listen, they are servants of God. Tama po ba? Nasulat po yan. Sila'y lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 5, kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin, ibigay ninyo sa bawat isang nararamat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. So itinuro dito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, sa mga taga-Roma, at sa ating lahat, ang tinatawag na submission. No? Submission to authority. Yung pagpapasakop sa mga nasa panunungkulan. Nakikinig po ba tayo mabuti? No? Tandaan po natin yung salitang ito na ibibigay ko sa inyo. Submission to authority is a recognition of God's sovereign. Ibig sabihin niyan, kung tayo daw po ay nagpapasakop sa mga namumuno sa atin, ito daw po ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko sa Tagalog, kung tayo daw po ay nagpapasakop sa mga nasa kapangyarihan, no? Sabi, ito daw po ay pagkilala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Now, listen, kung tayo daw po, ulitin ko pangatlong beses, ay nagpapasakop sa mga may kapangyarihan. Sino po ba yung may kapangyarihan? Halimbawa, sa pamilya, sino may kapangyarihan doon? Nanay, tatay. Kung nagpapasakop tayo sa may kapangyarihan sa school, sino yung may kapangyarihan sa school? Tingin kayo dito. Sino may kapangyarihan sa school? Principal, mga teachers.
Hello? Nanuman po ba natin? No? So, ibig sabihin, kung tayo daw po ay nagpapasakop sa mga may kapangyarihan o sa mga namumuno sa atin, nire-recognize natin, pinakikilala natin, no? Kinikilala natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala tayo, Lord, sovereign ka, makapangyarihan ka sa lahat. Kung tayo ay nagpapasakop sa mga namumuno sa atin. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa eskwelahan, hindi lang sa opisina. Di ba meron tayong authority, may mga authority doon sa opisina, yung mga boss mo, yung mga supervisor mo. Kung tayo nagpapasakop sa kanila, noon sabi, kinikilala natin yung kapangyarihan ng Diyos. No? Ito ang ibig sabihin, yung submission to authority. No? Pwede yan teacher mo, principal ninyo, institution, asawa mong lalaki sa marriage, no? Nagpapasakop ka, those authority, when we submit to them, it is actually acknowledging that na tayo'y nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil alam natin na ang mga may kapangyarihang ito ay nagmula sa Diyos. Amen po ba? Nagmula sa Diyos. Kanino galing? Diyos. O, mapipili mo ba yung nanay at tatay mo? Ha? Hindi natin mapipili. Nang pinanganak tayo, nandiyan na sila. No? Ibig sabihin natin, masama ang magulang mo, sumunod tayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Tayo ay magpasakop sa kanila. Mamaya malalaman natin, ha? Okay, wag muna kayong sasabihin, paano naman ako magpapasakop? Ganito ang nanay ko, ganito ang tatay ko, ganito ang gobyerno namin. Paano ako magpapasakop? So makinig tayo, no? Para tayo matuto. Nilaan ng Diyos ang salita niya para matutunan natin. Makinig tayong mabuti. Ganun pala. Kasi magiging mabuti tayong mamamayan ng bansang ito, magiging mabuti tayong anak, magiging mabuti tayong magulang, magiging mabuti tayo kung ating kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos over us. Tandaan nyo, lahat ng mga nasa authority na mga namumuno sa atin, galing sa Diyos yan, sabi ng Biblia. No? Okay. Pagka tayo nagpasakop sa kanila, actually, yung recognition na ito, na pagpapasakop sa kanila, ay kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Diyos galing yan. No? Kinikilala natin ang Diyos. Siya ang nagkokontrol ng lahat ng bahay, lahat ng bagay dito sa lupa. So God is in control. No? Siguro may mga tanong na kayo sa isipan nyo. Galing ba sa Diyos yun? Yung galing ba sa Diyos yun? Yung governor namin o yung ganito namin? O yung barangay captain namin? Ganun lang No? So, makinig tayo para matutunan natin. No? So, listen. We are not commanded by the Scripture. Hindi tayo inaakay ng Biblia na magrebelde. No? O hindi dapat tayo tawaging troublemaker. Hello? Ngayon, magulo ang Pilipinas, no? Mga kapatid, may mga tanong naririnig ko yan sa social media. Dapat mo sumali sa rally ang mga Kristiyano? No? Mga tanong yan, no? So, makinig tayo. Una, hindi daw tayo dapat magrebelde sa mga nanunungkulan. Pangalawa, no? Hindi tayo maging troublemaker. Yung manggugulo, tayo nagsisimula ng gulo. Tayo nagsisimula ng placards. Bagsaksi, ganito. No? Mali, hindi. Bilang mga Kristiyano, hindi tama. No? So I encourage you, kung meron dumating na tao ito, yung mga rarally dyan sa labas o sa Manila, huwag tayo sumama. Ang maghalaga, may ginagawa tayo, nananalangin tayo para sa kanila. No? Kasi hindi tayo dapat maging troublemaker o
o tawaging terorista o mag-alsa sa ating bayan, no? Nang si Jesus Christ ay namuhay dito sa lupa, na siya'y natira sa Israel, nasa bondage sila ng Roman Empire. Listen, di ba sabi ko nga sa inyo, masasama ang mga Romano, they were very cruel, mahigpit sila, masasama sila, no? Hindi sila mabuti. Pero si Jesus, hindi niya inakay yung mga Israelita, yung mga Hudyo, yung mga alagad niya na magrebelde, magrevolusyon doon sa Roman. Instead, ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, gumawa siya ng isang klaseng revolusyon na payapa at tahimik. Ano yun? Yung spiritual revolution. Na sila'y matransform, mabago ang buhay, na sila ay magkaroon ng takot sa Panginoon. Kaya nga yung hindi sikat si Jesus noon eh. Oo, marami sumusunod sa kanya kasi marami siyang ginagawang himala. Iba siya kung paano mangaral. Anointed siya pag nangaral ang salita ng Diyos, no? Pero ang iniintay nila ay kagaya ni Moises, no? Si Moises, na nag-deliver sa kanila doon sa Egypt, yun ang iniintay nila. Si Jesus din ay magrebelde o magrevolution against the Roman government, no? At alam nyo, kaya po pala si Judas Iscariote ay sumama sa 12 alagad. Diba si Judas Iscariote sumama sa 12 alagad dahil itong si Judas Iscariote, part po dati po ito ng tinatawag na group of radicals, no? Iniintay niya na akala niya si Jesus ang mag-overthrown, no? Ng Romans. Gusto niya na mag-alsa si Jesus, gumawa ng mga bagay na kung saan lalabanan nila yung mga Roman government, no? Pero hindi, yun ang nangyari. Kaya nangyari, itong si Judas Iscariote, nakita niya, ay hindi ito yung leader na hinahanap ko. Kaya di ba, nagdududa na siya. Kaya nga niya binenta si Jesus sa 30 pirasong pilak kasi yung hinahanap niya kay Jesus, hindi niya nakita. No? Okay. At alam natin na si Jesus Christ ay tinuturuan yung mga tao na maging mabuting mamamayan. Di ba? Okay. So, tandaan natin, pag sinagbit po natin ang ating mga sarili sa ating mga authority, sa mga nasa authority, actually, we are submitting to God. Dahil si Jesus o ang Diyos ang naglagay ng leader sa ating mga government, sa ating pamilya, sa ating eskwelahan, no? Niloob ng Diyos yan. No? Kahit na sabihin natin, hindi sila nagpa-function according to God's plan, kung makikita natin na hindi naman sila ganito, hindi naman sila ganon, tandaan po natin, wala tayong magagawa. Ang pinakamagagawa natin ay magpasakop tayo at manalangin tayo sa ating Panginoon. Kung makikinig tayo ng Old Testament, alam niyo po ba kung magbabasa tayo sa Old Testament, mayroong mga kasaysayan sa Biblia na may mga leader doon na hindi naman sila, wala naman silang takot sa Diyos eh. Pero may mga leader doon na na tumutulong sa mga Israelita para sila ay magkaroon ng pangangailangan nila. Isa niya si King Cyrus, no? Na si King Cyrus ay hindi siya Hudyo, pero nagawa po niya na maipatayo. Siya po ang nag-akay sa mga Hudyo at binigyan niya ng mga pangangailangan mga Hudyo para mapatayo yung tinatawag na templo, no? So, kung sasabihin po natin, si Pablo, inaakay niya yung mga Hudyo sa Roma na pasakop sa mga pinuno. No? Una, dahil alam niya kung sino si Jesus. Di ba alam natin nung sa Matthew 12 verse 17, lumapit sa kanya mga alagad. Ang sabi ng Panginoon
ang sabi ng isang alagad niya, Jesus, sinisingil tayo ng mga Romano na magbayad tayo ng tax. Ano ginawa ni Jesus? Hindi ba, nagsabi siya, huwag tayo na magbayad dyan kasi napupunta lang naman yung mga binabayad natin sa bulsa nila eh. Di ba yun ang katwiran natin? No? Hello? Hello? Pero ano sabi ng Panginoon? Sige, kumuha ka ng barya. No? Ibayad mo yan sa kanila. Sabi sa Mark 12:17, give to Caesar what is Caesar and to God what is God. So, ibig sabihin, si Jesus mismo, sumusunod siya sa mga authority, sa may kapangyarihan. So, nagbayad siya. O kanino bang mukha yun nando sa pera? Kay Caesar. Siya yung namumuno noon. O sige, bigay mo yan, ibayad mo yan, no? Ibig sabihin, hindi siya nag-alsa, hindi siya nagsabi, wag natin gawin yun kasi, total, wala naman silang ginagawa sa bayan natin, inaalipin tayo eh. Di ba, minsan yan din ang katwiran ng maraming mga tao, kaya hindi sila hindi sila nagbabayad ng tax. Ano ginagawa nila? Sumusaway sila sa mga authority kasi masasama naman daw yung tao. Pero si Jesus, kahit masama, kahit nangungurakot, ano ginawa niya? Sinunod niya ang batas. Tama? Tama? Yun ang pag-aakay ng Panginoon. Tama po ba? So, gayahin din natin ang ating Panginoon. Kaya nga si Pablo, sinabi niya, hindi na natin pananagutan kung masama sila. Kung masama sila, okay. Wala tayong magagawa. Pag-pray na lang natin sila. Pero ang kalooban ng Diyos, sumunod tayo sa kanila. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Okay, so, now, nire-remind ko lang sa inyo yung sinabi ni Pablo sa Romans 12, sabi, renew your mind. Kasi pag bago ang ating isipan at may transformation na tayo, hindi tayo magiging troublemaker. Hindi tayo magiging rebellious. Hindi tayo magiging against the government. Sabi ng Panginoon dito, bawat isa, everyone, every person, every soul, no, na nasa Roma, kinakailangan ay maging taga-sunod, no? Walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Tandaan po natin, walang pamahalaang hindi galing sa Diyos. Ang gobyerno ay gawa ng Diyos. Hello? Tama po ba? Sabi nga, the government is for the people and by the people. Ang Diyos ang may author ng government. Ang Diyos ang may author ng church. Ang Diyos ang may author ng family. Kasi nga, siya ay Diyos na ng kaayusan. Subukan natin na wala sa family, sa church, walang leader, walang pastor. Magkakagulo tayo dito. Subukan ninyo sa bansa na walang president, walang senador, walang mga leader, magulo. Ngayon nga lang, botohan eh. Nagpapatayan pa yung mga tao, nag-anuhan kung oy, kalaban ko to. Ganito, di ba? So, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paraan para yung mga taong alam nilang kalaban nila ay mawala, no? So, ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Gusto niyang mapaayos ang mga tao. Para rin sa atin to. Kaya siya naglagay ng tinatawag na authorities. Naintindihan po ba natin? Ang mga gising pa, pumalakpak para sa Panginoon. Tingnan nga natin. Sige, no? So, ngayon ang tanong, kung ang lahat ay naakay ni Pablo na sumunod sa mga namumuno, paano naman tayo susunod kung ang namumuno ay kagaya ni Nero? Nakilala niyo po ba si Nero? Si Nero, pinersecute niya ang church. Yung mga tao noon, ginawa nila ni Nero. Isa pa, si Hitler. Ang dami nilang pinatay na mga Hudyo. Si Hitler, ang pinatay niyang Hudyo ay 6 million na Hudyo. Itong si Nero, na emperor, pinersecute niya yung church. Ano ginawa niya? Yung mga Kristiyano, ginawa niyang living torch. Sinindihan. Tinali sa poste at yung buhok nila sinindihan ng apoy. Kaya
yung mga Kristiyano na nakatali sa poste, sindihan yung apoy para silang mga torch. No? Ibig sabihin, susundin po ba natin sila? Magsasagmit po ba tayo sa kanila? Kahit na ganun kasama yung mga namumuno sa bansa? Hello? Hello? Alam nyo, konti na lang na nag-amen. Ano? Sige. Alam nyo, napakadali magsagmit eh. Kung yung gobyerno o yung namumuno sa ating bansa ay mabuti, noble, fair, righteous, napakadaling magsagmit. Napakadaling magpasakop. No? Yung mga tao hindi mo napipilitin, magpapasakop yan eh. Ay, mabuti. Mabuti kasi yung namumuno eh. No? Ngayon, paano kung namumuno ang isang authority, ang isang merong authority ay corrupt at masama. Kagaya ni Hitler, kagaya ni Nero. No? Susunod pa rin po ba tayo? No? Magsasagmit pa rin ba tayo? No? So, tingnan po natin. Itong sinabi ni Apostol Pablo, ay naniniwala ko, hindi lang sa panahon nila. Ito ay hanggang sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Tama po ba? No? Ngayon, sabi, ano ba ibig sabihin talaga ng pagpasakop sa mga namumuno sa atin? Ano po ba, bakit tayo dapat magpasakop? No? Si Paul ay may reason talaga kung bakit niya inaakay yung mga mananampalataya na magpasakop sa mga authorities. No? Okay. Una, para maging mabuti tayong citizen. Being a good citizen is having a good mind. Ang isang tao na mabuti, isang mamamayang mabuti ay mayroong magandang kaisipan. No? Nakakita na po ba kayo? Ito wag natin gagawin bilang mananampalataya. Na tayo alam natin may kapangitan sa ibang mga namumuno. Pero siguro maganda, tahimik na lang tayo. Sa akin ewan ko sa inyo, kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Kasi ano ang sabi? Sino daw naglagay sa posisyon? Basta yung nasa posisyon Sino daw yung nasa posisyon? Naglagay sa posisyon? Diyos. Oh, bakit naglagay si Jesus ng mamamatay tao? Hello? Hello? No? Ibig sabihin, bahala na ang Diyos doon. Alam na ng Diyos yung ginagawa niya, hindi natin siya dapat turuan. Tama po ba? Tama po? Tama. No? Kung ibig sabihin, nandiyan siya sa posisyon, kung siya nakaluklok pa rin, nasa posisyon, kahit anong sama na niya, sumunod tayo. Basta, wag lang yung inuutos niya ay laban sa may conflict o laban sa salita ng Diyos. Naunawaan natin? Naunawaan po ba natin? No? Kasi gusto ng Diyos na maging mabuti tayong mamamayan eh. Kasi pag lumaban tayo, hindi. Nasusuway natin ang Biblia. Tama po? Ewan ko, baka may mga tanong kayo dyan. No? Lapitan nyo na lang ako mamaya. No? Pero ito dapat nating malaman at matutunan. Kasi minsan, nawawala yung pagkabanal natin dahil hindi natin alam yung katotohanan. Sabi nga sa Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for the lack of knowledge." Ang aking bayan nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pero kung sinabi ng Diyos na tayo ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan o namumuno sa pamahalaan, pasakop tayo. Dahil sabi yan, ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral ay ang Diyos. Kung sila nasa posisyon, magpasakop tayo. Basta hindi lang sila lalabag yung mga sinasabi nila patungkol sa Diyos. Sabihin natin, ayaw kong pasakop dyan kasi babaero yung aming mayor o yung aming kapitan. No? Kasi ganito, corrupt yun Pananagutan na niya sa Diyos yun. Pero tayo, sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ang pinakamamabuti, ipanalangin na lang po natin sila kung may nakikita tayong hindi ayos sa kanila. Tama? Number 2, sabi ni Paul, kaya nga, number 2, no? Sabi diyan, kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos.
Narinig po ba natin yun? Kung lalabanan daw natin yung mga nakaluklok ha? No? Sabi diyan, sa pamalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila eh. Hindi natin dapat sila labanan. Di ba ngayon marami nagrarally sa Manila? Ibagsak si Marcos! Di ba? Hindi natin alam kung sino totoo, kung sino talaga nagsasabi ng tama. Pero dahil siya ang nakaluklok sa posisyon, hindi tayo gagawa ng paraan para magrebelde o mag-aklas sa ating bayan, sa ating bansa. Tama? No? Ipanalangin natin siya. Kung ang Diyos nagluluklok, listen, kung ang Diyos nagluluklok, ang Diyos din nag-aalis. Amen? Ang Diyos din nag-aalis. Kaya yung mga wala na sa posisyon, ang Diyos ang nag-alis sa kanila. Tama? Naunawaan po ba natin? Kaya nga sabi, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa nalanggan Diyos at sila'y nararapat sa parusa. No? Kaya nga, may parusa di ba? Kaya may parusa yung mga lumalaban sa bayan, sa bansa. Di ba? Yung mga nagre-rebelde. Isa pa yun. No? May parusa. Sabi yan, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan. No? So, masyadong straight to si Pablo. Dire-diretso siya. No? Sinasabi niya ang katotohanan. Kung nasa authority ay evil, masama, ipagpasa Diyos na lang natin. Ipagpasa Diyos natin. Let God be the just God. No? Yung may justice ang Diyos. Walang sino mang makakatakas sa justice ng Panginoon. Amen? Matakasan mo ng justice ng tao dito sa lupa, pero walang sino mang makakatakas sa paghuhukom ng Diyos. Amen? Okay. Basta tayo po ay hindi magiging part ng rebellion, kundi magiging part tayo ng solusyon. Gumawa tayo ng paraan para matulungan natin ang bansa. Baka kailangan naman ipag-pray, baka kailangan maging mabuti talaga tayong mamamayan. Sumunod sa mga palatuntunin ng ating bansa, ng ating bayan. Number 3, sabi sa verse 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Kung tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat matakot sa mga namumuno sa atin. No? Yung iba dyan, kaibigan pa nga ni Mayor Estrella. Tama yun. Hindi mo dapat katakutan kasi wala ka namang ginagawang masama eh. Pero matakot ka kung may gumagawa ka ng masama. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. At pararangalan kanila. No? Yun ang sabi ng Panginoon. No? To maintain peace and order. Alam nyo, dapat talaga tayo magpasakop kasi para manatili yung peace and order. Lahat ng narito gusto ng kapayapaan, magsabi ng amen. Lahat ng narito gusto ng kaayusan, magsabi ng amen. Diba? Kung gusto natin ng kapayapaan at kaayusan sa bansa natin, sa ating institusyon, sa eskwelahan, sa tahanan, sa pamilya, sa opisina, kung gusto natin ng peace and order, magpasakop tayo sa ating mga namumuno. No? Verse 4, sabi dito, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kaya ibig sabihin, yung mga taong yun, hindi naman lahat siguro masama. Yung mga personal na buhay nila, baka may kasamaan, may kasalanan. Pero ang desire pa rin nila ay sa ikabubuti ng mamamayan. Tama? No? So ipag-pray natin, Lord, yung aming ganito, mabigyan kami ng magandang, para maging mabuti kaming mga mamamayan ng aming bayan, ng aming bansa, no? So, kaya nga sabi ng Lord, sila ay God's servant, kaya sumunod tayo sa kanila at silang lahat na lingkod ng Diyos, ang desire nila, yung ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. No? So, God allows people to sit on the throne. Siya ang nag-aalaw ng mga tao na maupo sa posisyon, no?
At kung ikaw ay naupo sa posisyon, halimbawa, yung mga kumakandidato dito, wala dito si Konsehal Ryan. Pero kung siya ay nagdi-desire ng posisyon, ang mga tao na nagdi-desire ng posisyon, habang nasa posisyon ka o kahit wala ka na sa posisyon, gumawa ka ng mabuti. Mag-perform tayo ng mabuti. Kasi kung hindi, pwede tayong alisin ng Diyos. No? So, basta ang role natin is to be a good citizen. Para maging good citizens, isang patotoo na ikaw ay mabuting citizen, mamamayan, pagka araw na eleksyon, bumoto ka. Meron ba dito hindi bumoboto pag eleksyon? Wala naman. Lahat tayo bumoto. No? Okay, so, nabasa na natin yung iba. Sabi ay, pay taxes, verse 6, verse 7, respect not only to institution, pero irespeto rin natin yung hindi lang institution, kundi one another. Irerespeto ka ng mga namumuno, respeto natin sila, irerespeto din nila tayo. No? Okay, so, yung mga namamasukan, may mga boss tayo, supervisor tayo, mag-ano tayo sa kanila? Sumunod tayo sa kanila, no? Dahil dadating panahon na ikaw man ay magiging ganun. Baka yung posisyon nila ay maging posisyon mo sa hinarap. Okay, panghuli. May exceptional circumstances. Ibig sabihin, ito yung exception. Hindi tayo susunod kapag ganito. Number 1, ano yun? Pagka yung ating bansa o yung mga namumuno sa atin ay pinoprohibits tayo sa pag-worship sa Lord. Ibig sabihin, sa Exodus 5 verse 1, yung mga taga-Ehipsyo, si Paraon, ayaw niyang payagan yung mga Israelita na lumabas sa Egypt kasi sabi ng Diyos, palabasin mo sila kasi maglilingkod sila sa akin. No? Kapag may mga tao na o yung mga namumuno na pinagbabawalan tayo na maglingkod sa ating Diyos, iba na yun. Hindi na tayo susunod. Naunawa natin? No? Basahin na lang sa bahay niya yung mga verses. Number 2, when taking the innocent life, Exodus 1:15-21. Ito yung kasaysayan na kung saan inutos ng namamahala doon sa Egypt na patayin ang mga batang Israelita. Pagka Hudyo, ang manganganak na babae, Hudea, sabi, pag manganganak ay lalaki, patayin nyo ang bawat lalaki. Kasi ayaw na nga nilang dumami ang lahi ng mga Israelita. So, hindi natin dapat sundin. Hindi nakinig yung mga hilot. Diba? Wala pa naman ng nurse. Hilot na nagpapaanak. Hindi sila nakinig. Ayaw nilang patayin. Kaya hindi namatay yung mga lalaking baby Hudyo, na babying Hudyo. No? Pangatlo, killing of God's servant. No? Si Jezebel, ninais niyang mamatay si Elijah, no? Sa 1 King 18:1-4. Hindi dapat 'yun. Pang-apat, worship of idol. Daniel 3:1-7. Na kung saan si Nabucodonosor ay gumawa ng imahen at inuutusan niya yung mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. Pagka sinabi na ng ating bansa, oy, sumamba kayo, meron ditong sa bayan, may larawan dyan na inanyuan, sambahin, pag itong oras, pumunta kayo, tayo ay sabay-sabay na sumamba. Hindi tayo sasama. Tama? Tama po? No? Pang-apat, pang-lima, prayer to man. Inutusan ng hari noon sa panahon ni Daniel na walang sino mang mananalangin sa kanyang Diyos, kundi sa hari lang. Pero sinuway sila. Hindi pa pwede yun. Hindi sila nanalangin sa tao. Meron ba dito nagpe-pray sa tao? Meron ba dito nananalangin sa tao? Wala naman siguro. Lahat tayo nagpe-pray sa Panginoon natin. Amen? Ganun pong gawin natin. Pagka meron ng mga tao nag-uutos sa atin na manalangin para sa kapwa-tao natin, hindi pa pwede. Huwag natin susundin. No? Pang-anim, prohibits the gospel. Acts 4:17-20. Yung mga alagad, sinabihan nila, oy, huwag kayong mangaral ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ng mga alagad? Hindi kami susunod sa iyo.
we rather to obey God. We obey God rather than man. Susunod muna kami sa Diyos kaysa sa tao. Kaya, alam nyo, kinulong sila eh. Kahit na may makulong ka, pero dapat, hindi ba pwede na sumunod tayo sa, may mga nasa panunungkulan, binigay ng Diyos yan. Pero kung ang kanilang mga utos ay taliwas na sa salita ng Diyos, hindi natin dapat sundin. Amen? No? At pangpito, worship of a man as God. Sa Revelation 13, darating panahon na pipilitin na lahat ng mga government na sambahin si Beast o yung tinatawag na Anti-Kristo. Wala na tayo dun kasi nag-rapture na. Kaya hindi dapat gawin yon. So, ang Diyos ay hindi against sa government, sa mga nasa authority, dahil siya ang nagtalaga nun. Kaya nga, it's our duty, ating gawain, trabaho, bilang mananampalataya, na magpasakop sa kanila at ipanalangin sila regularly. No? Regularly. Ibig sabihin, palagi natin silang ipag-pray. Hindi ko na patataasin ang kamay ninyo. Sino sa inyo nagpe-pray? Para sa ating bansa, para sa mga namumuno sa atin. No? Pero sana mula ngayon, gawin na po natin na ipag-pray ang bawat isa sa kanila. Kasi kung may mangyaring masama sa ating bayan, sa ating bansa, apektado rin tayo bilang mga mananampalataya. At kahuli-hulihan, no? Basahin po natin, namnamin po natin sinasabi sa 1 Timoteo 2, 1 hanggang 2. 1 Timoteo 2, 1 hanggang 2. Sabi diyan, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pasasalamat, at para sa lahat ng tao, idalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang kayo mabuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Yun ang dahilan upang tayo ay mabuhay ng mapayapa. No? Pag may gulo, maraming hindi ka makakamuhay ng payapa. Di ba? Sabi nga, pray for the peace of Israel. Sa Israel, lagi may gera. No? Kinakalaban sila ng mga kaaway nila. At panghuli, 1 Peter 2:13 to 17. To, last verse. Listen. Unang Pedro 2:13-17. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan, sa bayan, sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang hangal sa kanilang kamangmangan. Namuhay kayong tulad sa mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo lahat ng tao at mahalin ng mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos at igalang ang mga emperador. No? So, makita po natin, pag bulay-bulayin po ninyo yung salitang yan, makilalaman nyo at makikita nyo, napakahalaga ng tayo ay nagpapasakop. At ang sino man nagpapasakop, anong sabi, siya po ay magiging good citizens at yung blessing ng Lord ay sasa kanya. Kung tayo ay marunong na magpasakop sa mga namumuno sa atin. Either yan ay parent mo, nanay mo, tatay mo, teacher mo, principal ninyo, supervisor nyo, no? Kung kayo ay nagagawa nyo yan, natutuwa ang Panginoon sa ating lahat.